pinaingatan ka, aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus na susulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ay pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian sa libutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumugod si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, hindi lamang siya lamang ay iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo ngayon ay pagninilayan natin kung paano ba tayo tinutukso ni Satanas at kung paano natin ito mapaglalabanan. Magandang pansinin natin, no? It is worth noting in the gospel, sabi dito, dinala ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang tuksuhin. Nagtatanong ba kayo, bakit naman dadalhin ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang para doon ay tuksuhin, no? Hindi ba ang ating panalangin ay ilayo mo kami sa tukso, di ba? Subalit, bakit ang Espiritu Santo ang nagdala sa kanya sa disyerto para tuksuhin? Dito natin maunawaan na unang-una, tatandaan natin na kahit sa harap ng tukso, the Holy Spirit is with us. Kasama natin ng Diyos. Hindi naman iniwan si Jesus. Hindi rin tayo iniiwan maging sa harap ng tukso. At dahil kasama natin ang Espiritu Santo, tandaan natin, hindi tayo tutuksohin ng higit sa ating makakayanan. No? Hindi pa hintulutan ng Diyos na tayo tuksohin ng higit sa ating makakayanan. At sabi nga na St. Pablo, where temptation abounds, the grace of God abounds all the more. Kung saan dumarami ang tukso, dumadami rin naman ang biyayang pantulong ng Panginoon. Yun ang lagi nating tatandaan. At hindi tayo maaaring tuksohin kung hindi ito pahintulutan ng Diyos. No? Yun ang isa pa rin siguro magiging tanong sa atin. Ba't ganon? Hindi tayo maaaring tuksohin kung hindi ito pinapahintulot ng Diyos. Kaya dito, kung ganito ang pagtingin natin sa tukso, makikita natin na ang tukso pala ay pagsubok. Ang pagsubok pala, ang tukso pala ay trials or test sa atin na hanggang kailan natin nahawakan ng Panginoon. Dahil alam nyo, sa harap ng tukso, it is always a choice. Are you choosing the Lord or are you choosing Satan? It's always, there are only two choices. Are you choosing the Lord or Satan? There is no middle ground. No? It's either pinipili mo ba si Lord or pinipili mo si Satanas. Okay? So mahalaga din na malaman natin, paano ba pumapasok si Satanas sa atin? Paano ba siya nanunukso? May dalawang paraan. Unang-una ay appeal to our human reason. Kasi yan yung tukso ni Satanas kay Eva at kay Adan. Sabi ni Satanas, no? Kapag kinain mo ang prutas na ito, magiging tulad ka ng Diyos, no? Magiging tulad ka ng Diyos. At doon nag-isip mabuti itong si Eva, no? At dahil dito ay kinain niya ang pinagbabawal sa kanila. Appeal to reason. At I'm sure lagi din nating nararanasan yan. Every time we make choices, di ba? Halimbawa ay Sunday, magsisimba ba ako? Hindi na lang kasi pagod ako, puyat ako, marami akong gagawin. So yon, you make alibis, you make you make so many reasons. So yon, appeal to reason. Isa pa rin ay appeal to our senses.
Ang tukso madalas, alam ni Satanas yung kahinaan natin. Alam ni Satanas tayo bilang tao. Ang gusto natin ay anything that is fast, easy, and feel good. Yung masarap, mabilis, maginhawa sa pakiramdam. Kasi kung hindi ganon, hindi magiging appealing yun. No, hindi magiging appealing. Hindi magiging katukso-tukso. Kaya nga nagiging katukso-tukso kasi alam nating mabilis kang yayaman. Diba? Madali lang, pipirma ka lang. At masarap ang pakiramdam kasi matapos kang pumirma, milyon-milyon na kagad ang pera mo mula lang sa kontratang pinirmahan mo. Yung ganon. Yan ang tukso ni Satanas. Ano mang madali, masarap, at baginhawa sa pakiramdam. So ngayon, malaman din natin na paano ba natin lalabanan? Paano ba natin naharapin ang tukso? I will give you 5 ways. Number 1, it is good to be aware of the presence of the devil. It is good to aware of the presence of the devil. Ang mahirap dito kapag nakasanayan na natin si devil, no? Parang normal na sa'yo. Yung environment mo is full of sin, no? Halimbawa, ang environment mo ay palagi na lang nagse-sex, o palagi na nagsusugal, o palagi na lang nagnanakaw. Halimbawa, you work in a department na normal na yung pagnanakaw, normal na yung pandaraya, gaya na nangyayari ngayon sa bansa natin. Parang naging SOP na. First kasi, you have to acknowledge that it is wrong. This is the work of the devil and it is wrong. Okay? And kailangan malaman natin na si Satanas is the master of disguise and the master of gimmicks. Siya ang the great deceiver. Manloloko yan. Lolokohin ka talaga niyan para mapaniwala ka. Yun. So we have to know the ways of the presence of the devil. Okay? And kadalasan, yung mga kasalanan, yung mga tukso niya, sa unang tingin parang hindi naman kasalanan. At sasabihin pa niya, wala namang nakakaalam eh. Wala namang nakakaalam. So yan ang mga panlilin lang. Ikalawang defense natin kay Satan is we should know the ways of the Lord. Alamin natin ang paraan ng ating Panginoon. Isa sa nakakalungkod na realidad natin ngayon ay yung the loss of the sense of sin. Why? Because we have normalized sin. Gaya nga sa bansa natin, yung pagnanakaw, tinatawag na nating SOP. SOP, meaning we have normalized. Diba? We have normalized pagnanakaw. Tinatawag na nating standard operating procedure. Okay? That the greatest mistake, no? The worst thing that happened to us is the loss of the sense of sin. So paano natin? How do we know the ways of the Lord? We have to go back to the basics. Unang-una, we have to learn the teachings of the church. Pag-aralan natin muli yung 10 Commandments. And this time, no alibi, no? Pag sinabing huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanakaw. Wala nang mga palusot. Pag sinabi ng huwag kang papatay, huwag kang papatay. Wala na ring palusot. Do not make reasons. And read the Bible. No? Magbasa ng salita ng Diyos. Doon natin malalaman ang mga paraan ng Panginoon para magbalik ulit tayo doon sa senses that every time, whenever there is something wrong, you feel it, no? Yung palagi kong nga sinasabi dito, ang lagi kong ginagamit dito, yung moral compass, no? If you have that moral compass in you, it will always point you to Christ. Alam mo na kagad, mali yan. Alam mo na mali yan, di. And, no, the way we can defend ourselves from Satan is by saying no. Kasi ang magagawa lang naman ni Satan, mag-offer. That's the only thing he can do. Offer you something that is sinful. And paano tayo makakalaban? You have to say no. No. So it is a mental no. No? You have to say no.
That's the only way. No. Halimbawa, you are being bribed or you are being tempted by a sexy lady and you're married, yung mga ganun. You have to say no and get out. No and leave. Third, third defense is identify your weakness. Kailangan alam mo yung sarili mo. Alam mo yung kahinaan mo. Saan ba yung kahinaan mo? Mahina ka ba sa pera? Pag nakakita ka ng pera na wala naman nakakakita, kinukuha mo. O yung mga perang pinagkakatiwala sa'yo, ginagastos mo. Pera ba kahinaan mo? O kaya sex? No? May asawa ka pero kung kani-kanino ka pumapatol, may asawa ka na. Kahinaan mo ba ay sex? Ang kahinaan mo ba ay popularity? So, marami. No? You have to know your own weaknesses. Kasi diyan ka babantayan ni Satan. Diyan ka palaging tutuksohin. So, diyan mo rin babantayin yung sarili mo. Ilalayo mo na yung sarili mo sa opportunity. Alam mong diyan ka mahina, di ilayo mo sarili mo. Alam mong mahilig ka sa babae, for example, mahilig ka sa kapwa lalaki, for example. Tapos ang hilig-hilig mo pa sa gwapo, lumalapit ka pa sa mga ganun ba? Ilalayo mo na yung sarili mo sa tukso. Kasi alam mo yun ang kahinaan mo. Do not entertain Satan. No? Kasi the moment you start dealing with Satan, wala. Huli ka na. Pang-apat, strengthen our willpower. The will to say no. No? Sabi nga kanina, ang paglaban natin kay Satan ay saying no. Saying no and getting out. You have to leave. Halimbawa, yung tukso na dyan sa harap mo, you have to say no and leave. Kasi pag di ka umalis, hindi papayag si Satan na hindi ka maloko eh. Hindi siya titigil. Uulit-ulitin niya yung panunukso sa'yo. You have to leave the situation. You have to say no and leave. Okay, so paano natin napapalakas yung power to say no? Kasi totoo na the spirit is willing, but the flesh is often weak. You have the will to fight the sin. Kaya lang your spirit is craving for it. Limbawa, merong nag-o-offer sa'yo ng sex. Married ka ni, may asawa ka ni. Alam mong mali eh. Alam mong, ano yan eh, kasalanan. Diba? Alam mong kasalanan yan. Pero your body is craving for it. No? Kaya yun ang struggle, no? So how do we strengthen the power to say no? Alam niyo kung paano? Fasting. Fasting. Lahat ng mga spiritual directors, lahat ng mga naging santo, kaya sila lumalakas to say no to the devil is fasting. Bakit fasting? Kasi ang fasting, ang dynamic ng fasting, di ba? You deny yourself of food. At pag ikaw ay nagugutom na, your body craves for food. While your body is craving for food, that's the time you will strengthen the will to say no. You will say to your body, no, you will not eat until I tell you to. That is how your will is taking command of your body. Kaya nga, fasting is a very powerful and effective spiritual exercise. Kaya nga, kung alam nyo lang yung dynamics ng fasting and how it will help you, ikaw na mismo ang magfa-fasting on your own. Hindi mo na lang sasabihin, obligatory fasting Ash Wednesday and Good Friday. Actually, the church is not stopping us from fasting. If yung nasa palagi natin, yun ang makakatulong sa atin, how to strengthen the will to say no. Okay? And 5, of course, prayer. Prayer is our defense, especially when we are facing temptation. Halimbawa, andyan na yung tukso. Halimbawa, andyan na, you are being bribed, for example. No, alam mong kasalanan, alam mo naman pag pinirmahan mo yan 40% for example will go to corruption. Alam mo kasalanan yan, di ba? That's the time to pray.
That's the time you need to call the Lord. Lord, I'm now facing this temptation. Please help me. Say no and then leave. Kaya nga prayer helps, no? Kailangan nating magdasal. And of course, pray all the time, hindi lamang sa panahon ng tukso. At itong panahon ng Kwaresma, 40 days ito na binibigay sa atin, this is now the time to immerse yourself in prayer. May mga binibigay ang simbahan na mga gawain na pagdarasal, makiisa kayo, or you can have it your own, no? Itong panahon na ito, inimbitahan tayong mag-pilgrimage, lalo pa nga at we are now celebrating the 400 years of the coming of the image of the Virgin of Antipolo, 400 years anniversary of the coming in the Philippines. Kaya may mga 4 na rota sa diocese na pwede nating sundan. And everything leads to Antipolo Cathedral. Okay, so strengthen yourself to say no by praying regularly, praying all the time. Amen? So tumayo tayo at pahig natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muguli, humakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang pagigingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at nagpatawa din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong